Magandang gabi kapatid kaibigan, narito pong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi muli ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan ko na ang mga katangiang taglay ng salita ng Diyos na ating gabay at sandigan. Sa maraming katangian taglay ng salita ng Diyos, ako ay magbibigay lamang ng 4 at ito ang pagkakasunod-sunod. The Word of God is truth. The Word of God is powerful. The Word of God is never changes and it remains forever. And lastly, the Word of God changes human's life. Kapatid kaibigan, ito ang ating tatalakayin at bibigyan pansin ayon sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Una, ang salita ng Diyos ay totoo. Kapatid kaibigan, dahil nga ang salita ng Diyos ay totoo, mapanghahawakan natin ito at magiging gabay natin sa pakikibaka sa magulong daigdig na ito na magbibigay assurance sa atin na pagtiwalaan ng kanyang salita dahil ang kanyang salita ay tapat at totoo. At ito naman po ay sinusuportahan ng mga talata sa banal na kasulatan. Kagaya po ng sinabi sa Revelation chapter 21 verse 5 na ganito po ang natala. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for this word are true and faithful. Yan po ang pagkakasabi sa Revelation chapter 21 verse 5. Sa aklat naman po ni John chapter 17 verse 17 ay sinabi naman ang ganito, Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Diyan po nagpapatibay na ang salita ng Diyos ay totoo at yan po ay natala at pinatotohanan ng banal na kasulatan. Kaya mapanghahawakan po natin ang mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan at hindi natin pag-aalinlanganan sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Pangalawa po, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kapatid kaibigan, sa banal na kasulatan ay maraming batayan na mababasa na magpapatunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos. At ako po ay magbibigay ng ilan. Sa Hebreo chapter 4 verse 12 ay natala ang ganito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Hindi po ba makapangyarihan ang salita ng Diyos? Tumatagpos daw po sa kasukasuan at utak at madaling kumilala sa mga pag-iisip ng mga haka ng puso. Yan po ang sinabi sa Hebreo chapter 4 verse 12 na pagpapatunay na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sa aklat ng Acts chapter 6 verse 7 ay natala din naman ang ganito, at lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad
at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, dumami po ang sumampalataya at ang ito po ay mga saserdote pa. So malaki po talaga ang nagagawa ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa mga tao. Sa Isaiah chapter 55 verse 11 ay natala din naman ang ganito, maging gayon ang aking salita na lumabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin ng walang bunga, kundi gaganap na pinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. So, ang salita daw po ng Panginoon na lumabas sa kanyang bibig ay hindi po mawawalang kabuluhan o walang bunga, kundi ito ay magkakaroon ng kaganapan at kalulugdan at ginhawa ng mga bagay na pinagsuguan. Yung pong mga pinagsuguan, pinagpangaralan po ay tsak na ito po ay magbubunga sa puso ng mga taong nakapakinig. Yan po ang sabing hindi po mawawalan ng kabuluhan o hindi mawawalan ng bunga ang bawat salitang nahasik at napahayag sa tao. Darating po ang panahon na ito po ay mamumunga sa puso ng mga taong nahasikan ng salitang lumabas sa bibig ng Panginoon. Sa Mark chapter 4 verse 39 ay natala rin na ang salita ng Diyos ay totoong makapangyarihan. Kung mababasa niyo po sa Mark chapter 4 39, ito po yung naranasan ng mga alagad ng unos po sa dagat, at sinabi po, gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at pumayapa na totoo ang panahon. Hindi po ba napakapangyarihan ng kanyang salita? Sa salita lamang niya sumunod ang hangin, humimpil ang hangin at tumigil ang alon at pumayapa ang dagat. Ano pa po bang batayan ang magpapatunay para sabing ang salita ng Diyos ay hindi makapangyarihan? Sa salita lamang niya sumusunod ang hangin, sumusunod ang dagat, pumapayapa. Kaya yan po ay pagpapatunay na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sa Genesis chapter 1 verse 3, 6, 9, and 14 ay natala naman ng ganito, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at sinabi ng Diyos mapisa ng tubig mapisa ng tubig, at sinabi ng Diyos sa ilog sa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon nga. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, kaibigan, ang daigdig po ay nilikha po ng Diyos sa pamamagitan lang ng salita lamang. Sinabi niyo po ba hindi magkaroon ng liwanag? Nagkaroon ng liwanag, mahiwalay ang tubig sa kalawakan, magkaroon ng kaliwanagan, magkaroon ng mahiwalay ang dilim sa liwanag. Yan po ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita lamang. Nangyari po ang mga bagay ng pagkalikha sa pamamagitan ng salita. So nagpapatunay po talaga na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Pangatlo po, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago at nananatili magpakailanman. Kapatid, kaibigan, oo, tama ang narinig mo. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago, at sinabi niya ay mapagkakatiwalaan natin, hindi gaya ng salita ng tao na pabago-bago. Ang oo ng tao ay nagiging hindi, at ang hindi ay nagiging oo naman. Yan po ang tao. Hindi po mapanghahawakan ang salita ng tao. Mahirap panghawakan ang salita ng tao
Ako po ay magbibigay ng ilang batayan sa Biblia ng salita ng Diyos ay hindi nagbabago at mananatili kailanman. Sa Malakay chapter 3 po verse 6 ay sinabi ang ganito, "For I am the Lord, I change not." Sa Marcos chapter 13 verse 31 ay natala naman ang ganito, "Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away." So ang sabi po ang langit daw po at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang salita ay hindi kukupas o hindi magbabago. Yan po, shall not pass away. Yan po ay pagpapatunay ng salita ng Diyos ay mananatili at hindi magbabago. Sa Isaiah chapter 14 verse 8 ay mababasa naman ang ganito, "Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman." Yan po ang konkretong batayan na ang Diyos ay mananatili, ang kanyang salita at hindi magbabago, gaya po ng sinabi na ang mananatili, ang salita ng mananatili magpakailanman. Darako na po tayo sa pang-apat na ang salita ng Diyos ay bumabago ng buhay ng tao. Yun po yung kaapat na tatalakayin natin sa gabing ito. Sa mga kasaysayan ng mga tao sa Biblia at sa ating kapanahunan, napakarami ng tao ang nagpatotoo na nabago ang buhay nila nang marinig nila ang salita ng Diyos mula sa mangangaral ng salita ng Diyos. At ako ay magbibigay ng ilan na buhay na patotoo na binago ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay pamilyar kay Sakeo, si Sakeo po ay buhay na patotoo nung na-encounter niya ang Panginoon. Siya ay nagbago, dating mandaraya at sumisingil ng sobra sa tax na kanyang kinukolekta. Kasi po si Sakeo ay siya po ay tax collector noon sa kanyang kapanahunan. Nung ma-encounter po niya ang Panginoon, nagkaroon po ng turning point. Ang sabi pa nga po niya kung mayroon daw po siyang nadaya, nung ma-encounter po niya ang Panginoon, isa sa uli niya ng higit doon sa taong kanyang nadaya, nasingil niya ng sobra. Hindi po ba nung makarinig siya ng salita ng Diyos, nagkaroon po siya ng kaisipan ng pagbabago, na ang dating mandaraya at ang dating sumisingil ng sobra ay nagnanasang ibalik sa mga taong kanyang nadaya ang kanyang dinaya. Yan po yung pagpapatunay na ang salita ng Diyos kapag narinig ng isang tao at tumago sa kanyang puso, nagkakaroon po talaga ng pagbabago. At isa pong buhay na patotoo ay si Sakeo. At ang isa pa po na buhay na patotoo ay ang kasaysayan naman ni Saulo. Si Saulo naman po ay mahigpit na mangungusig ng mga Kristiyano na minsan ay kinatagpo ng Panginoon sa daang Damasco, at sinabihan siya ng Panginoon, "Bakit mo ako pinag-uusig?" At si Saulo na ngayon ay si Pablo ay sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" Kasabay nito
Sino po kayo, Panginoon? Yan po ang tanong ni Pablo, kasabay po nito, Saulo. Si Saulo po ay nawala ng paningin, pero ito po ay naibalik din naman muli. Narito po ang mga talatang batayan kung paanong si Saulo ay nagkaroon ng encounter sa Panginoon, na ang dating mangungusig ay naging tagapangaral ng salita ng Diyos. Sa aklat po ng Gawa o Acts chapter 22, sa mga sumusunod na talata na sa 6, 7, and 8 ay ganito po ang mababasa. At nangyari, samantalang ako'y naglalakbay at nalalapit na sa Damasco ng tanghaling tapat, biglang nagliwanag mula sa langit ang isang nakasisilaw na liwanag sa palibot ko. Si Pablo po ang nagsasalaysay niyan. At ako'y nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At ako'y sumagot, sino ka baga, Panginoon? Sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Yan po ang sagot ng Panginoon kay Saulo nung tanungin niyang sino ka baga, Panginoon, samantalang siya'y nagkaroon ng encounter sa Panginoon sa daang Damasco, na siya po ay nasilaw sa matinding liwanag at siya po'y napasubasob, sapagkat ang Panginoon po ang gumawa ng mga bagay na ito. Sa Acts chapter 22 verses 10, 11, 12, and 13 ay mababasa naman natin ang ganito. At sinabi ko, ano ang gagawin ko, Panginoon? Yan po ang tanong ni Saulo, at sinabi niya sa akin, sinabi sa akin ng Panginoon, magtindig ka at kumaraon ka sa Damasco, at dooy sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na gagawin mo. At hindi ako makakita dahil sa kaningningan ng ilaw na yaon. Yan po yung panahon na si Pablo'y nabulag. Ito mo po ang sabi, dahil ako hindi makakita dahil sa kaningningan ng ilaw na yon, palibhasa'y inaakay ako sa kamay ng mga kasamahan ko, ay pumasok ako sa Damasco, at isang Ananias, lalaking masipag sa kabanalan ayon sa kautusan na may mabuting katunayan ng lahat ng mga Hudyong nagsisitahan doon, ay lumapit sa akin at natatayo sa tabi ko, ay nagsabi sa akin, kapatid na Saulo, tanggapin mo ang iyong paningin. At ng oras ding yaoy, tumingin ako sa kanya. Ito po yung sinasabi ko kanina na siya'y nabulag, pero nabalik din naman ang kanyang paningin. Nabalik na po ang kanyang paningin dito po sa tagpong ito. Sabi po ay, kapatid na Saulo, tingnan mo ang iyong, tanggapin mo ang iyong paningin, sabi po ni Ananias. At ng oras ding yaoy, tumingin ako sa kanya, ang sabi ni Pablo. At mula noon, siya'y naging tagapangaral ng may katapangan
sa pangalan ni Jesus mula sa Damasco at sa mga iba pang panig ng mundo. Kaya dyan po makikita natin, kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, kaibigan, na ang salita ng Diyos ay talagang totoo. Mapanghahawakan natin, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Dahil nga po ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang bumago kahit pagaano kasama ang tao. Katulad ni Pablo na mangungusig, masidhing mangungusig ng mga mananampalataya nung kanyang kapanahunan. Dahil nga po ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, na bago siya nito mula sa pagiging mangungusig ay naging mangangaral. Hindi po ba napakalaki ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na kayang bumago sa mga tao kahit gaano ka pa kasama at kahit gaano ka pa mangusig, kahit gaano ka pa mandaraya katulad ni Sakeo. Pag ang salita ng Diyos ang narinig mo at kumilos sa buhay mo, magkakaroon ng pagbabago mula sa puso at magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo na ikaw ay posible pang gamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan, na kagaya nga po ng nangyari sa tagpo sa buhay ng dalawang ginawa kong konkretong halimbawa na si Sakeo. Mula sa pandaraya ay nagkaroon ng pagbabago at nagnanasa sa kanyang puso na magbago at maibalik ang mga dinaya niya sa mga taong nakolektahan niya. Na si Pablo na dakila at mahigpit na mangusig ng mga tagapangaral ng salita ng Diyos, na kumilos ang salita ng Diyos sa kanyang buhay mula sa taga-usig, ngayon tagapagpalaganap ng salita ng Diyos. Kapatid, kaibigan, gusto mo rin bang magkaroon ng pagbabago sa buhay mo na kagaya ng naranasan ng dalawang tao na inilarawan ng Biblia? Kung iyan ang gusto mo, hayaan mong ang tulong ng salita ng Diyos ang kumilos sa buhay mo at maranasan mo rin ang pagbabagong nangyari sa dalawang tao sa Biblia na si Sakeo at si Pablo, na ngayon nung kapanahon na nila'y naging tagapangaral ng Ebanghelyo. Kung yan ang gusto mo, kapatid, kaibigan, tayo ay lalapit sa Panginoon at hihingin natin ang tulong niya, na ang salita niya ang mangusap sa puso mo para magkaroon ka ng pagnanasa na mabago sa loob mo. Tayo po ay manalangin. Ama, lumalapit kami sa iyo kasama ng nanunood ng bidyong ito, na kung siya man ay may nasa at may disar sa kanyang puso na magbago kagaya ng naranasan ni Sakeo at ni Pablo, Panginoon, para magamit mo, Panginoon, para magpahayag din ng salita ng Diyos, Panginoon. Ikaw po ang tumugon sa nasa ng puso nila. Ang salita mo ang mag-penetrate, Panginoon, sa puso at mangusap sa kanilang puso para, Ama, sa kapurihan at karangalan ng iyong pangalan lamang, Panginoon. Kumilos ka sa buhay ng mga taong nanunood at manunood pa ng bidyong ito, Pang. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na
aming Panginoon at sariling tagapagligtas sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Salamat kapatid kaibigan, nakapagtalakay na naman tayo sa gabang ito ng isang topic na pinagmagatan na ang katangiang taglay ng salita ng Diyos na ating gabay at sandigan. Salamat sa maikling oras sa pagsama sa pagtalakay sa gabi ito. Sa kalooban ng Panginoon, sa mga susunod na araw o linggo, muli tayong tatalakay ng topic upang muling mai-upload at maibahagi ang salita ng Diyos. Amen.